Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-qiyamatus sugra. Tinatalakay din natin yung mga tanda na maaring nangyari na pero patuloy na nangyayari. At tinatalakay na natin yung mga tanda na kabilang dito o napapaloob dito yung mga fitna, mga kaguluhan na mangyayari sa umma ng mga Muslim. Yung sumunod na bahagi, tinatawag na fasadul muslimin. Ang pagkasira ng mga Muslim, ibig sabihin, paglaganap ng kasiraan o kasamaan sa kanila, sa kanilang ugali, sa kanilang mga kinikilos, sa kanilang paraan ng pamumuhay, na lahat ng ito, syempre, pinakamasahol dito ay ang kasiraan sa kanilang akida. So sinasabi, ang umma na ito ay nagkamit lamang ng karangalan sa pamagitan ng matutuwid na mga Muslim. Sa pamagitan lamang ng matutuwid na mga Muslim na sa kanilang mga sarili ay nagpanatili ng mga kapuri-puri na mga katangian. Na ang Islam at ang mga Muslim, alhamdulillah, ay naging marangal, naging dakila dahil sa mga tao na ginabayan ni Allah na sila ay nagsabuhay ng relihiyon na ito. Yan nga, yatamathaluna fi anfusihim al-qiyamul fadila. Sila ay nagsabuhay sa kanilang mga sarili ng mabubuting mga values o pagpapahalaga. Wal akhlaqul hamida, mga ugali na kapuri-puri. Sa'ina ila ikamatil adli fil alami fi alamil waqi. Na sila ay nagsisikap na itaguyod ang katarungan sa mundo na ito. Watakwimul mauj o watakwimul muaywaj, na sila ay nagtutuwid sa baluktot. Ibig sabihin kung mayroong kawalang katarungan, ito ay tinutuwid nila. Wa islahul fasid, at sila ay nagsasaayos din sa sira. Wa haula'i humul ladina hamalul amana allati abatis samawati wal ardu hamlaha. Ito mga tao nito, sila mga tunay na nakapagtangan ng pananagutan at natupad nila ito, ang pananagutan na ito. Pananagutan na kahit ang kalangitan at lupa ay tumanggi na pasanin ang mga ito. Wa ashfaqat min dalika, at dito nga natakot sa pananagutan nito kahit ang kalangitan at lupa. Na sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata alas samawati wal ardi wal jibal wa abayna an yahmilnaha. Tunay na inalok namin ang pananagutan. Ng pananagutan na tinukoy dito ay ang pagiging matuwid at ang pagiging tapat at pagtupad sa lahat ng mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inalok ito ni Allah sa kalangitan, sa lupa at sa kabundukan, pero ang mga ito ay tumanggi na magkaroon ng pananagutan dito. Tumanggi. Fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sila ay tumanggi na pasanin ang pananagutan na ito at sila ay natakot nga sa pananagutan na ito. Wa hamalaha al-insanu. Subalit ito ay pinasan ng tao. Innahu kana zaluman jahula. Ito raw ay pinasan ng tao na maaring kahulugan nito dahil ang tao ay walang katarungan sa kanyang sarili, nangaapi sa kanyang sarili at mangmang sa magiging resulta ng pagpasan sa pananagutan na ito. Pero syempre nangyari na ito na papasanin nga ng tao ang pananagutan na ito. Kaya ngayon bilang mga Muslim, ay dapat malaman na lamang natin kung paano natin matutupad ang pananagutan na ito.
at ano ang mga magiging hamon para matupad ng Muslim ang kanyang pananagutan na ito. Sa sinasabi, wal amanatu ma'tamanallahu alayhi al-ibada min al-imani wat takalif. At ang pananagutan nga na ito ay ang lahat ng mga pananagutan at mga gawain na inobligan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Wa min dalika ada'u malil abdi min malin wa hukuk. Kabilang dito siyempre ang pananagutan ng tao sa yaman at iba't iba pang mga karapatan ng mga tao, lalong-lalo na siya ay maaring mayroong pamamahala rito o pananagutan dito. Waqad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-amana sa turfa. At nababanggit sa hadith ng amana na ito o pagtupad sa amana na ito, ibig sabihin ang mahusay na pamamahala sa mga ipinagkatiwala na ito ay mawawala. Ibig sabihin, turfa, dating naririto sa lupa pero ito ay mawawala. Katulad ng kung paanong mawawala ang kaalaman, mawawala ang iman sa dulo ng panahon, ang amana, ang pagtupad ng tao sa pananagutan, mawawala rin sa dulo ng panahon. Nauna na nating natalakay ang isa sa mga anyo nito, ang pagkakatalaga sa mga tao na hindi karapat-dapat mamuno sa posisyon ng pamumuno. Kasi ang tao hindi nauubusan ng dahilan para gawin niyang pinuno ang kanyang sarili. Hindi nauubusan ng tao ng palusot para gawin niyang karapat-dapat ang kanyang sarili sa pamumuno, gayong siya ang pinakamalayo sa katangian na ito. So ito ay mawawala. Wahadar raf'u tadriji. Pero itong pagkakawala ng amana, hindi ito magiging katulad ng pagkawala ng iba pang mga dudulutin ni Allah na mawala. Halimbawa sa dulo ng panahon, di ba, mawala lahat ng mananampalataya, mamamatay sila sa pamagitan ng hangin na ipapadala ni Allah. Pero itong pagkawala ng amana, mangyayari ito ng dahan-dahan. Mangyayari ito ng dahan-dahan. Fafi zaman ni Hudayfa, lahada shay'an minhu. At sa panahon daw ni Hudayfa bin al-Yaman, ang sahaba na marami siyang naiulat tungkol sa mga fitna, napansin na niya ang ilan sa mga anyo nito. Walakinnahu fi zamanina hada kathirun. Pero sa panahon natin ngayon, syempre ito ay mas marami na, mas masahol, mas matindi. Wasayati zamanun yakunu aktaru mimma nahnu fihi. At sa mga darating pang panahon, magiging mas matindi ang pagkawala na ito ng amana, magiging mas matindi ang kaguluhan, kaya dapat yung mga kabataan ay alam nila ang mga bagay na ito para maihahanda nila ang kanilang mga sarili at magagawa nila ang tama pag dumating na ang panahon na mas masahol pa sa panahon natin ngayon. Titindi pa ito, magiging mas masahol pa. Iniulat ni Imam Muslim mula kay Hudayfa bin al-Yaman radiyallahu anhu, qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithaini qad ra'aytu ahadahuma. Nagkwento raw o nagpahayag daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ng dalawang hadith at nakita na niya, nasaksihan na niya ang isa sa dalawang ito. Wa ana antadirul akhar. Nakita na niyang isa at hinihintay niya na makita niya ang pangalawa. Haddathana anna al-amanata nazalat fi jadari kulubir rijal. Naalala ko itong hadith na ito, na unang napakinggan ko ito kay Sheikh Uthman al-Khamis. Nakakapangilabot nung una ko itong narinig. Nang amana daw, ito ay ibinaba sa puso ng mga tao at ito ay mag-uugat sa puso ng mga tao. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng pananagutan ng mga tao. At maaaring ito yung unang panahon siyempre na pinasan ng tao ang amana. Thumma nazala al-Quran
Fa'alimu minal Quran. At nang ibinaba ang Quran ay natutunan nga nila ang Quran. Natutunan ito ng puso na mayroong amana, na mayroong pagtupad sa tungkulin o pananagutan. Wa'alimu minas sunnati thumma haddathana an raf'il amana. At ang puso na ito na mayroong amana, natuto rin ito ng sunnah, pero ipinabatid din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ang tungkol sa pagkawala ng amana, na ito'y mawawala, ito'y maglalaho. Sinabi niya, yanamu rajulun nawmata fatakbidul amanata min kalbihi. Maaring darating ang panahon na matutulog ang isang tao at ang kanyang puso ay naglalaman pa rin ng amana. Naglalaman pa rin ng pananagutan. Ibig sabihin, alam niya, kilala niya ang kanyang mga pananagutan o kanyang mga bagay na pinagkatiwala sa kanya, kumbaga. Yanamu rajulun nawmata fatukbadul amanata min kalbihi. At kukunin, kumbaga, ang amana sa kanyang puso. Mawawala ito sa kanyang puso. Ibig sabihin, paggising niya, bigla na siyang nagkaroon naman ng ideya na pwede na siyang mangurakot, pwede na siyang mangamkam. Kasi marami na siyang naiisip na justification para isipin na meron siyang karapatan sa kanyang mga gagawin na paglabag sa amana. Katulad ng nangyayari sa maraming mga tao. Iniisip nila, meron silang karapatan na manlamang sa iba kasi nilamangan din sila. Merong iba, iniisip nila, na meron silang karapatan na manlamang para makuha nila yung kanilang mga karapatan. Pero nga hindi yun katanggap-tanggap na dahilan kahit kailan. At ang mga amana nga na ito, sa isang banda, mas matindi pa ito sa pagnanakaw eh. Mas matindi pa sa pagnanakaw ang paglabag ng tao sa ipinagkatiwala sa kanya. Kasi doon sa pagnanakaw, kinukuha mo ang pag-aari ng iba. Pero sa amana, sa paglabag mo sa amana sa pinagkatiwala sa iyo, kinukuha mo ang pag-aari ng iba, nilinlin lang mo ang nagtiwala sa iyo, at maaring meron pang ibang epekto ang, kumbaga, ninakaw mo, kinamkam mo sa mga tao. Kaya nga napakasama na pagkawala ng amana na nailalagay sa tao na hindi naman marunong mamuno ang pamumuno. So maaaring wala tayong pananagutan doon, pero yung tao na makapal ang mukha, na pangahas na mamuno, siyang merong kompletong pananagutan dito. Na kung ano-ano na lang yung pinagagawa niya, na hindi naman siya karapat-dapat mamuno, pero kompleto buong-buo sa kanyang puso ang confidence na siya ay mahusay mamuno. Waliyadu billah. Si tao na yun, matutulog na merong amana, pero paggising niya, wala na ang amana na ito. Fayadillu atharuha mitlu alwaktu. Na mawawala ang amana na ito, nang matitira na lang sa kanyang puso ay yung bakas ng amana na ito. Bakas ng amana na ito. Inilarawan ito ng mga scholar, yung waqt na ito, yung, halimbawa, yung balat mo, diniinan mo ng konti, merong may iwan na, na malalim, yun. Ganun na lang yung amana sa kanya, parang may bakat na lang. Bakat na lang na, actually, hindi naman nagtatagal yung bakat na ito. Tumayanamon na umata at matutulog siyang muli, maaaring sa pangalawang gabi. Fatukbatul amanatu min kalbihi. Fatukbatul amanatu min kalbihi. At kukunin muli yung amana na natitira sa kanyang puso. Yung katiting na yun, pati yun mawawala sa kanya. Faidillu ataraha mitlul majli kajamrin dahrajahu ala rijlik. Nasa kanyang puso, kukunin muli ang amana
At ang matitira na lang dito ay parang bakas ng maliit na peklat. As in maliit lang talaga. Fatarahu muntabiran. At makikita niya raw ito na kumbaga napakaliit na lang ng bakas nito, na katulad nga ito nung sinasabi nga dito, fatarahu muntabiran walaysa fihi shay'un thumma akhada hasan fadarrajahu, nakatulad lamang din ito halimbawa din nung tao na nagpagulong ng uling sa kanyang ilalim ng paa, at ito ay mag-iiwan din ng bakas. Ganun na lang yung matitirang bakas ng amana sa kanya. Kung yung kanina, yung nga, mithlol mahli kajamrin darajahu ala rijlik, fanafit fatarahu muntabiran walaysa fihi shay'. So magiging katulad siya, kumbaga palit ng palit yung halimbawa na binibigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palit ng palit yung halimbawa na binibigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yun nga, yung unang halimbawa niya itong nagpaikot ng jamar ng uling sa kanyang paa na mayroong matitirang bakas. Pero ito mas maliit pa, thumma akadahasan fadarrajahu ala rijlihi. At sa susunod, para na lang yung bakas nito ay para na lang maliit na bato na pinagulong sa ilalim ng paa. Fayusbihun nasu yatabayaun. At ang mga tao sa mga panahon na ito, pagkawala ng amana, sila nga ay yatabayaun, magbebentahan na sila sa isa't isa. La yakadu ahadun yuaddi al-amanata. At wala nang ni isa ang tumutupad sa amana. Lahat sila naglulukuhan. Lahat sila naglalamangan. Hatta yukal, na sa sobrang laganap ng panlalamang, panluloko, pandurugas, inna fi bani fulan rajulan aminan. Tunay na sa lugar ng angkan ni Pulano ay mayroong isang tao na mapagkakatiwalaan. Isang tao na lang na mapagkakatiwalaan. Ma ajladuhu wa ma adrafahu wa ma akaluhu wa ma fi qalbihi mithqal habbatin min khardalin min al-iman. So pupurihin daw siya ng mga tao. Itong tao na ito na nananatili, nag-iisang tao na nananatili na mapagkakatiwalaan. Sasabihin nila na, pupurihin nila yung tao na napakabuti ng tao na ito, na napakatalino ng tao na ito, pero yung puso niya ay wala na halos na kahit katiting na halaga o timbang ng pananampalataya. Pero yun na yung itinuturing nila na matuwid. Sa bandang huli, maaari ding mangangahulugan nito na yung tao na yung kinikilala nilang matuwid, hindi rin pala talaga matuwid. Hindi rin talaga matuwid. Yun na inaakalan na lang nila sa kanilang mga sarili. O maaring dulot yun ng kanyang pag-arte. Pag-asta na siya ay matuwid. Sinabi ni Hudayfa, walaqad ata alayya zamanun wala ubali ayyukum bayaktu. Na dumating daw sa kanyang panahon na wala siyang pakialam kung kanino siya bumibili o nagbebenta. Kasi pare-pareho namang mapagkakatiwalaan. Lain ka na musliman, la yaruddannahu alayya daynuhu. Dahil kapag Muslim daw yung kanyang katransaksyon, ang kanyang relihiyon ay magdudulot sa kanya na tuparin ang mga pananagutan sa kanya. O yung kumbaga, ang kanyang relihiyon din na magdudulot na magbabayad siya ng utang. So hindi siya natatakot na magpautang, si Hudayfa. Wala in kana Nasraniyan aw Yahudiyan, la yaruddannahu alayya sa iyahu. At kung Hudyo naman o Kristiyano, siya naman ay mapipilitan pa rin na magbayad ng kanyang utang o pananagutan kay Hudayfa dahil pinipilit siya ng pinuno o merong batas laban sa panlalamang. Wa ammal yawma
فَمَا كُنْتُ لَا أُبَايِئُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا. Pero sabi niya, ngayon sa panahon na ito, wala na akong katransaksyon na sino man, liban na lang sa tao na ito at isa pang tao na ito. Kaunti na lang talaga yung kanyang nakaka-transaksyon. Kasi marami na ulwaganap na yung mga panlalamang o panluloko ng mga tao. Wa muradu Rasul sallallahu alaihi wasallam annaha nazalat fi jadari qulubir rijal, nang ibig niyang sabihin ng bumaba o dumating ang amana sa puso ng mga kalalakihan, puso ng mga tao, ay fi asliha wa amakiha. Na dumating ang amana sa kaloob-looban, kaila-ilaliman ng puso. Thumma innal amanata tunsa'u wa yabka atharuha fahasib. Pero ang amana na ito ay mawawala at mananatili na lang sa kanya ang bakas nito, yung tinatawag na waqt. Wa huwa al-lawnu al-bahit alladhi yakhlufu al-lawnu al-asli. Ito na nga yung yung bakas ng, halimbawa pagpapalit ng kulay, kapag nagpalit ng kulay yung balat, mayroong matitira na kulay ng balat sa original na kulay nito. Kasi nga pag dinikitan mo nga yung balat mo, tinusok mo ng ganyan na halimbawa, magbabago ng konti yung kulay nun. So ganun na lang kaunti na bakas. Wa muradu bil majli wa muraduhu bil majli, yung tinutukoy naman niya na majal, huwa atharu at tanfit. Wa niftu alladhi tahdutuhu an-naru idha darrajtahu ala rijlil insani kama fil hadith. At yung nift nga, yung parang bakas ng uling, na kapag pinagulong mo nga sa ilalim ng iyong paa yung uling, magkakaroon ito ng bakas, katulad ng nababanggit doon sa hadith. So itong mga pangyayari na ito yung isa doon sa dalawa na narinig niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, panahon pa ng mga sahaba, nangyari na itong pagkawala ng amana. At mas matindi nga ito ngayon. Ngayon dito sa hadith, hindi na nabanggit kung ano yung pangalawa doon sa dalawa na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero, kumbaga, maaring hindi na rin ito naiulat ni Hudayfa dahil hindi na niya ito nasaksihan, namatay na siya na hindi niya ito nasasaksihan. Pero maaring meron sa iba pang mga ulat ay nababanggit doon. I-research ko rin inshallah kung ano pa yung ibang mga nababanggit dito inshallah. Pero nga nakakatakot yung ganitong pangyayari. Na ibig sabihin, kung kaunti na lang ang tao na mapagkakatiwalaan, hindi nakakatakot yung kumbaga, mas nakakatakot na tayo mismo yung hindi na mapagkakatiwalaan. Naintindihan nyo? Tayo, natatakot tayo na baka maloko tayo, di ba? Pero mas nakakatakot pag tayo yung naging manloloko. Mas nakakatakot kung tayo yung naging manloloko. At yan ay nangyayari na nga ngayon. Nangyayari na nga ngayon. Kaya dapat mag-iingat yung tao. Inshallah, kahit yung ibang tao pa yung nanloloko. Halimbawa, tapat tayo, tapos may ibang nanloloko. Siyempre, pangalagaan din natin mga sarili natin na hindi tayo manloloko. Pero mas matindi pa doon, pangalagaan natin ang ating mga sarili, inshallah, na hindi tayo magiging mga manloloko. Kasi walang saysay. Ano man ang makakamit natin na maliit na bagay sa panloloko o panlalamang sa kapwa, walang saysay yun sa magiging pananagutan na kaakibat nito kapag pinanagot na tayo ni Allah sa bagay na yun. Di ba natalakay natin nung nakaraan? Ultimo lukata. Bagay na napulot mo lang, merong pananagutan. E paano pa kaya yung nagnakaw ka talaga? Bagay na nakatago, ninakaw mo. Kahit ano lang, maliit na bagay, ninakaw mo. Itlog o ano pa man, gulay, ninakaw mo. Pero meron may-ari, meron pa rin yung pananagutan. Meron pa rin yung pananagutan. Eh lalo na kung malaking bagay.
na ninakaw. Siyempre, katulad ng sinabi ko kanina, mas masahol kung ang nangyari ay niloko mo ang tao sa kabila ng pagtitiwala niya sa iyo. Kaya ang pagbali sa amana ay mas matindi ang pananagutan nito. Dahil hindi ka lamang kumbaga nagnakaw sa kanya, binali mo yung pagtitiwala niya sa iyo at nagdudulot ka pa ng pinsala sa iba pang may mga kinalaman sa nangyari na kawalan mo ng amana. Katulad nga nabanggit ko doon sa khutbah. Oo, maaring marami kang mabuting nagawa. Pero dahil sa kawalan mo ng katarungan o kaya dahil sa pananagutan mo na hindi mo natutupad, maaring magkakaroon ka rin ng pananagutan. At yun pa yung pipigil sa iyo sa araw ng paghuhukom na makapasok sa paraiso. O marami kang mabuting gawa, pero yung 70 million na yung pananagutan mo, ilang daang libong taon mo yun, tutuusin pa lang ha, tutuusin pa lang, halimbawa, ilang taon yung tutuusin sa iyo. Yung bawat tao na halimbawa, merong nag-invest sa iyo, ininvest niya sa iyo yung pera, pambili niya sana ng gamot, pero pinagkatiwala pa niya sa iyo, pero hindi mo natupad yung pangako mo na kikita yung pera niya sa ganitong panahon, pananagutan pa rin yun. Hindi siya pwedeng maninisi na lang kung kani-kanino. Sabihin niya, yung LGU, hindi nagbibigay ng permit o mga ganito, ganyan, hindi pwede. May pananagutan pa rin siya doon. Kaya, yung tao, wag din tayong mangangahas. Masyado na papasan tayo ng pananagutan. Kasi may taong ganun din, yung excited na kumuha ng pananagutan, mahilig magbida o mahilig mag-offer sa sarili na siya na yung gagawa ng mga bagay-bagay tapos hindi naman pala niya magagawa. Maging makatotohanan tayo palagi sa mga bagay-bagay, inshallah. So ito yung anyo ng fasad na nababanggit sa chapter na ito. Marami pang ibang anyo ng fasad o kasiraan na lalaganap sa mga Muslim. Pero ito ang unang binanggit sa usapin na ito kasi kumbaga, ito ni isa sa pinakamasahol. At maaring hindi nga pinapansin ng marami sa mga Muslim. Kasi iniisip ng mga Muslim kapag sinabing kasiraan, di ba? Paglaganap ng kalaswaan, paglaganap ng alak, sigarilyo, pagpapatayan. Pero itong mga ganito, yung mga panlalamang sa kapwa, parang minsan nasanay na lang ang tao sa kanyang kapwa-tao na maraming nanlalamang. Pero mapanganib ito, hindi lamang na tayo nalalamangan, mas mapanganib ito lalo na kapag tayo na ang nanlalamang waliyad billah. Tutuloy natin ito inshallah. Ang sunod na matatalakay na natin yung hadith, yun nga yung hadith Jibril, na nabanggit doon yung mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom, yung paglapastangan sa magulang, at yung pagpapatayo ng mga Arabo ng matataas na mga gusali. Mga tanda ito na nangyari na rin sa panahon natin ngayon, waliyadu billah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.